Chicken pak, ganun. Ano, pumikit yung mata ko. Sabi ko, Diyos ko Lord, katapusan ko na to, ganun. Grabe ang trauma ko talaga. Tapos ano, pag Good morning mga ka-Whitey World! Kumusta ang lahat? So guys, today is Friday. Happy and blessed Friday everyone. At saka sa ating mga kapatiran sa Islam, Juma Mubarak sa ating lahat. So late na tayo guys. 11 na ngayon kasi naglilipit-lipit pa ako ng kunti. Tapos umalis si Daddy Abdullah. Bumalik na galing ng bangko. So, napagalitan na ako dahil ang bagal-bagal ko daw. Pinilisan ko na nga eh. Paano kasi? Tayo mga babae pag naligo, syempre, pagkatapos linis-linis muna tayo sa CR. Sila kasi pag gumamit na, pagkatapos na naman nila maligo, wala na. Tapos, tayo ang dami nating ginagawa. Ay naku. Ayun, nagalit. Tapos may namili kasi siya ng mga item. Pinaalis ko na muna. Tapos, pagbalik niya, saka na lang ko sasakay sa kanya. Kasi matagal po ang bus dito sa amin. May bus naman dyan sa harap. Kailang matagal at saka malamig. Maghihintay ako. Paano nanonood pa ako ng mga vlog? Ang dami ko na hindi napanood. So, hindi ko maiwasan na mag-comment-comment. Kaya medyo nakakain din ng oras yun. Pero okay lang yun. That's life talaga as a vlogger. Kailangan din mag-support. So, alis na ako mga guys. Alis na ako mga friends. See you there na lang. So, alis na tayo. Kasi yung mga alaga ko din doon, baka nagugutom na sila. Suot na tayo ng sapatos. Ang daming gagawin eh. Walang ulam, magluto pa mamaya pag uwi. Maglinis pa. Kusina lang ang nalilinisan ko eh. 문이 열립니다. Good morning. Ayan. Doon ko na lang hihintayin si ano. So, nandyan yung school ni MJ. Napakalapit lang. 3 minutes walking distance. Mainit pero malamig. Bilis-bilisan natin kasi coming na daw si Daddy Abdullah. Grabe talaga to si Daddy Abdullah eh. Ayan. Naglalaglaga na. Kalbo na, malapit na makalbo. Hindi ako hindi ko na dryer yung hindi ko na blower pala ang buhok ko. Dahil lalo tayong matagalan. Meron pa naman akong light colds. Pero galing na ako kahapon sa clinic. Umiinom ako ng gamot. Ganun talaga pag winter eh. Kaya ingat-ingat talaga tayo. Kahit anong ingat natin pag winter, talagang tatamaan tayo ng mga colds. Mga ubo, sipon, ano pa yan. Ay, hihingal ako. Can see? Kalbo na ang mga kahoy. Oh my God. Kailangan ko na naman uli na mag-walking. Hinihingal ako. Kunting lakad lang. Ayan o, nakalbo na. Ay naku. Diyan lang yung school ni MJ oh. Ay, ayan. Bago pa malagas lahat, sige.
View muna kayo. Nung ano pala, April 26, siguro sa mga nakapanood na sinabi ko noon, meron akong nagawang napakalaking kasalanan kay Daddy Abdullah nang habang siya'y nasa Dubai for almost 2 months. At alam ko yung iba inintindi na lang nila, yung iba nagtataka kung ano yung kasalanan na yon. Yung iba naman sabi yung bait ni Mr. dahil napatawad niya ako. Yes, mabait po talaga si Mr. Yun yun. Ang dami ko nang na-experience sa buhay ko. Ang dami ko nang napagdaanan. Pero ang masasabi ko, that was a very traumatic experience ever happened in my life. Akala ko, katapusan ko na talaga yun. Grabe, grabe. Very traumatic po talaga. Good morning! Bukas i-load na naman yan. Mga refrigerators. Merong mga bigas. Ay, kawawa! Annyeong! So, work muna ako saglit, guys. Bago natin ipagpatuloy ang topic natin. Kasi bilis-bilisan para pagdating ni Daddy Abdullah. Tapos din, dalawa lang naman ito eh. So, mabilis lang. Habang nandito ako sa Korea, I'm doing my best na magawa ko din lahat itong mga gagawain ko. Hindi na muna tayo gagamit ng hose kasi kunti lang naman. Saka malamig pa naman ngayon. Pero good thing dahil hindi pa siya negative ang weather. Pag negative kasi mag-yellow yung tubig eh. Ang dami naman. Tulak na yung tubig. Asa mo ba yung cup ko? Ano mo ya? Ang dami na namang wawalisin. Dapat malaglag na lahat dahon para isahan na lang. Pumapasok kasi dito sa loob eh. Malakas yung hangin. Yun na nga pala, dito ko na lang sasabihin kasi habang naglilinis ako, at least may vlog din tayo. Pag vlogger kasi, vlogger lang. Siyempre multitasking. Ako, nahiwi na ang camera. Saglit lang, ayusin ko muna. So dito na lang tayo magyaw-yawan habang may ginagawa ako, no. Noong April 26, i-reveal ko na kung ano nangyari sa akin
Anyway, alhamdulillah. Na-overcome ko naman ha. Thanks God. Dahil sa sobrang dasal ko at sa mga friends din na tinatawagan ko, salamat sa mga prayers din nila. Tsaka alhamdulillah, binigyan tayo ng panibagong buhay. So, I got a car accident noong April 26 hapon. So, dahil hindi nga ako magaling hindi pa naman ako master talagang mag-drive. Tapos, ang laki-laki ng sasakyan namin. Sa mga magaling nang mag-drive, it doesn't matter kung gaano kaliit or kalaki ang sasakyan. Wala lang problema. Pero ako kasi, hindi kasi ako talaga nagda-drive. So, nung time na yon, umalis si MJ, ninakaw ko yung sasakyan namin. So, dinadrive ko. So, pero may kaba-kaba ako. Bago ko kinuha yung sasakyan, meron akong nararamdaman na hindi maganda. Dahil nga, may colds ako that time, so hindi maganda yung pakiramdam ko. Pero, kumbaga, ano talaga, yung gusto ko na talagang maging independent sa pagdadrive. Kaya nga, sabi din yung sasakyan, mag-drive ako. Pero nung time na yon, hindi ako nagpaalam sa kanya. Diretso kong kinuha. Pati si MJ walang alam. So, nakaikot-ikot ako ng siguro mga 3 times. Tingin-tingin ako sa paligid. Bigla na lang kasing merong tumawag sa akin. So, na-distract. Hindi ko naman sinagot. Kaya lang nagri-ring siya ng nagri-ring. So, parang na-distract siguro ako doon. Hindi ko alam. Basta pag nag-right turn ako, meron doon hydrant sa right turn ko. Hindi ko siya nakita dahil sobrang laki ng nguso ng sasakyan namin, yung Palisade. So, hindi ko siya masyadong naabot yun sa mata ko. Hindi ko alam. Tapos, hindi ko nabawi yung manubela. Pag turn ko kasi dapat binawi ko kaagad. So, yun. In seconds lang. Or hindi pa yata umabot ng 1 second. Pag apa ko sa gasoline, dahan-dahan lang naman. Ayun na, pak! Ganon. Tapos, nagtataka ako, may tumawag sa akin na okay lang ba ako. So, yung sasakyan namin, good thing dahil siya, kumbaga, connected siya for emergency kaagad-agad. So, nagri-ring kaagad yung kasi nga, di ba, na ganun talaga yung sasakyan, na ganun eh. So, tumawag sa akin, hindi ka ba nasaktan, ganyan-ganyan, dami yung question. Tapos, di ako nakasagot kasi na-shock nga ako. Tapos, pag ganun ang sasakyan, pak, ganun, tumikit yung mata ko, sabi ko, Diyos ko Lord, katapusan ko na to, ganun. Grabe ang trauma ko talaga. Tapos, pag nirescue nila ako, ang bilis lang din naman kasi nakakonect lahat yung mga emergencies, yung car namin, kasi yun, new model siya. So, tapos, naka-customize lahat. So, ang emergency call na siya na yung tumatawag sa akin na, maghintay ka lang, saglit lang, ganyan-ganyan. So, ang daming tao kaagad, may mga pulis na kaagad. So, ang bilis lang. Good thing kasi ang bilis ng rescue. Or baka kung matagal pa ang rescue, baka nahimatay ako pero hindi naman ako nasaktan kasi bago yung sasakyan at saka napakahigpit ng yung belt pagka nadisgrasya ka. Tapos yung airbag nakapalibot sa akin. So hindi ako nasaktan. Ang iniisip ko lang noon, hala patay, lagot ako kay Daddy Abdullah, paano na to, ganyan. Na ako, kung ano-ano nang iniisip ko, mixed emotion, ganon. Tapos may high blood kasi ako, ang taas ng high blood ko. Tapos ang palpitate ng heart ko umaabot ng 107. So hindi siya normal. So ako yung hindi mo talaga mapigil kahit gaanong mo sa kumbaga kino-comfort ko mismo yung sarili ko pero hindi talaga. So dinala nila ako sa tawag nito, doon sa hospital, nakasakay ako ng ambulance. Pero ang iniisip ko hindi yung sarili ko, ang iniisip ko yung sasakyan namin, paano na yun. Kasi wala si Daddy Abdullah. So tama-tama. Pagdating ko sa hospital, tumawag si Daddy Abdullah. So kasi nakakunik kasi yan lahat pati siya kasi dalawa kaming kala ko alam na niya. Kaya sabi ko lang ganito, na disgrasya ako kaya sobrang niya. Nasa Pakistan siya that time. So sobrang stress niya. Kaya yun. So yun ang pinagdasal ko nga, hindi ako pagalitan, tapos maging okay na lang yung sasakyan, ganon. So nag-mix emotion ako, nag-self-pity ako, anxiety, traumatic, lahat, depressed, ganon. So dinala ko yon ng mga 1 month dahil na-overcome ko lang yon nung ibinalik na sa amin yung sasakyan. So mga after 1 month, dumating na din si Daddy Abdullah. Kaya yun ang experience ko na yun sabi ko na napakalaking kasalanan ko. Tapos
Siyempre yung konsensya ko nandoon. Yung mga pagsisisi ko nandoon. Yung regret talaga, no? Wala talagang magsisisi sa una. Lagi ang pagsisisi nasa huli. So hanggang ngayon, hindi pa alam ni MJ kung ano yung nangyayari, ang mga nangyayari, hindi niya alam. Kasi sabi ni Daddy Abdullah, wag daw sabihin kay MJ, baka ma-stress yung bata. So ayan, naawa ako kay MJ, nag-self-pity ako, nakonsensya ako. Kasi si MJ, pag umalis kasi yung daddy niya, sabi niya, don't worry daddy kasi, sabi niya, I will take care of mommy, I will take care of everything here. Basta have a safe flight. At mag-focus ka lang sa business mo doon sa Dubai, yun sabi niya. Kaya doon ako na-stress, doon ako na-konsensya. Tinitignan ko yung mukha ni MJ, naawa ako. Iba yung may tinatago ka na feelings ba? Na hindi mo pwedeng masabi. Kaya, mga mga 2 weeks siguro yun. Ang tagal bumaba ng ano ko, ng BP ko. Tapos pupunta lang ako sa hospital. So, in-advise nila akong magpa-admit. Pero hindi ko ginawa dahil wala nga kasama si MJ. Tsaka wala nga siyang alam sa mga pangyayari. Kaya tiniis ko yun. Dasal lang ako ng dasal. Tapos gawa ako ng gawa kung anong mga paraan para bumaba yung blood BP ko, ganun. Pero ang lamig-lamig ng paa ko. So anxiety, grabe ang anxiety attack noon. Basta, sabi ko nga noon, ako hindi na talaga ako ulit. Bahala na, ganun. Sabi ko. Buti na lang nung, kasi kahit tunog ng car, ayaw kong marinig. So grabe na ang stress ko noon, grabe ang anxiety ko. Na-depressed na nga ako noon kasi nga wala nga si Daddy Abdullah. So one thing, tinawagan ko yung mga closest friends ko. Wala naman sila dito sa Korea, nasa ibang bansa sila, yung iba nasa Amerika, yung iba nasa New Zealand, yung iba nasa Philippines. Ganon. Meron din dito sa Korea, kukunti lang. Hindi ako nag-share talaga ng hindi ako nag-share ng kumbaga sa lahat pa kasi hindi ko pa kaya. So kaya ko sinare sa kanila dahil mga dati ko naman silang mga friends, tapos para ma-relieve yung nararamdaman ko ba. Kasi ang inalala ko lang noon, bakit hindi bumababa yung BP ko, sumasakit yung ulo ko. Galing naman ako sa ospital. In-x-ray na ako lahat-lahat. Pero nga may high blood nga ako, kaya ang nervyos ko ba, yun ang nangyari. So yun ang napakalaking kasalanan kong nagawa sa asawa ko at kay MJ. Na it's a, talaga, lesson learned na din talaga na huwag matigas ang ulo. Minsan kasi matigas ang ulo ko. Kasi iniisip ng utak ko, kayang-kaya ko kasi tayo, pag nagkakaedad na tayo, alam natin magagawa natin lahat, kayang-kaya pa natin. Pero sometimes kasi hindi na sumusunod yung katawan natin. So ganyan yung nangyari sa akin. So, yun. Nung una, sising-sisi ako, pero ngayon, parang lesson learned na dapat makinig din sometimes sa mga pag sinabing wag-wag. Kasi si Mr. yung may alam. Siguro kung kasama ko siya noon, hindi madidisgrasya yun, ganun. Pero siyempre ako nga lang, so hindi pa ako madiskarte sa driving talaga. I'm sure lahat naman siguro, baka almost naman siguro sa nagda-drive, meron talagang mga experience na nababangga ka. Hindi lang kasing grabe nung nangyari sa akin talaga. So, alhamdulillah at praise God at nalagpasan ko yon. Sabi ko nga nung time na yon na nangyari, sabi ko malagpasan ko din to. Siguro after 2 months okay na ako. Yung mga positive na lang ang mga inaano ko ba. Tapos nung parating na si Daddy Abdullah, excited ako kasi parating na siya, pero at the same time takot ako kasi patay lagot ako nito. Papagalitan talaga ako nito. Ganun. So pero sabi ko no choice ako kundi tanggapin ko na lang. Kung pagalitan ako, tanggapin ko na lang. Ang importante buhay ako. Ganun. Sabi naman ni Daddy Abdullah, wag daw ako mag-worried about sa sasakyan dahil may insurance naman siya. Kaya lang nag-aalala pa din ako eh. Maalala ko yung paglabas ko nandyan pa yung sasakyan, bakit ko ginala, yung mga ganun. So na mixed emotion na nga, pero napakalaking lesson sa akin yun. So yun ang revelation natin, ang matagal ko ng kasi senior ko na ngayon dahil parang overcome na ako at saka nag-drive na nga ako doon sa New Zealand. Akala ko hindi na ako makapag-drive uli kasi sabi ko nga ayaw ko na. Sabi ko, isurrender ko na nga lang yung license ko, sabi ko ganun. Pero, time will come pala, pag na-heal na lahat, na-overcome mo na lahat, so kagaya ngayon, pwede na akong magsalita, sinishare ko na sa inyo. So, ganun lang yun pala talaga. So, lesson learned, na laging mag-ingat, kung hindi pa talaga kaya, wag na lang talagang pilitin, lalo na may edad na tayo, buti kung nasa 30s pa tayo, mga 40s, ganun, okay pa yun.
So pero sometimes wala din naman sa edad yung mga ano lang talaga yan, nasa ano ba, yung kailangan lang i-master yung mga kung ano yung gusto mong praktisan, kailangan make it sure na ba yung wala nang halong nervyos, ganun, hindi ka na matataranta. Pero marami pa din namang mga nagda-drive na kahit matagal na natataranta pa din, normal lang talaga yun. So yun lang ang aking ma-share. Ayan, napahinto tayo sa ating ginagawa. Okay lang, dalawa lang naman ito. So thank you so much pala sa laging nanonood ng aking mga vlogs, no? Na hindi mga nagsasawa. At pagka hindi ako nowadays medyo busy kasi tayo, naghahanda kasi ako dahil inshallah soon babalik kami ng New Zealand. Sana kasama ko na si MJ. So marami akong pinaghahandaan kaya wala ako talagang matinong vlog. So pero siyempre pag nagvo-vlog tayo, nakakamiss yung vlogging, pag passion na natin yung vlog, no. So ganun lang 'yun. So nagpasalamat ako doon sa mga tinatawagan ko, na hiningian ko ng mga advice para lang maibsan yung mga kalungkutan ko that time na nangyari. So thank you sa mga prayers niyo lahat, and of course sa inyong lahat na mga nagsusubaybay talaga sa akin, na kahit hindi ko nga pinapanood yung mga vlogs nyo, nanonood din kayo sa vlog ko. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi pag may na-miss akong mga kahit ilang vlog pa yan, nagmamarathon play talaga ako. So, ganun lang yan. Pag may time ako, magsusupport talaga ako sa inyo. So, shout out sa inyong lahat. Siguro later on, insert na lang yung mga, yung mga shout out natin. At maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel. Sa mga bagong pumasok sa ating channel, mga old subscribers, new subscribers, mga loyal friends natin dyan all over the world, at saka sa mga silent viewers, kahit kukunti lang naman ang views natin palagi, minsan nakakaabot din tayo ng 100, 200, 300 sometimes, pero sa ngayon, kunti lang nga talaga yung pero ever since kunti lang naman talaga ang views ko. Pero ini-enjoy ko lang ang pag-vlog kasi parang naging passion ko na. So, at saka ang pag-vlog, hindi ko naman iniisip na trabaho siya. So, ini-enjoy ko lang, saving of my memories. Pero baka sakali, inshallah, papala rin tayo, may mga makadiscover sa atin. Kasi yung mga vlog ko, hindi naman talaga na maiinganyo yung mga tao. Kumbaga, kailangan kong gumawa ng content na kakaiba talaga. Pero okay lang yan. Ang importante, update lang ako sa live. Kasi ang dami na din kayo, mga friends ko kayo sa YouTube. So, namimiss ko din kayo, ganyan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. At saka, mag-ingat po talaga tayo ngayon, lalo na winter. So, ang pinaka-blessing sa atin ay makagising tayo ng umaga. So, it's a great blessing na yan. Tsaka, walang magkakasakit sa lahat ng mga members sa ating family, sa mga tawag nito, mga extended family, mga in-laws, both sides, ganun. So sana sa mga relatives and friends, no? So sana nasa mabuting kalagayan tayo lahat. So mag-ingat po tayo. Keep safe everyone and have a healthy day. Bye everyone. God bless. See you around.